Hi everyone, this is Ivy from Clara and welcome to another episode of Untold Talks. Ano, pumiyok ako dun. Ang pangit. Isa pa nga. Okay, part 2. Okay. Hi everyone, this is Ivy from Clara and welcome to another episode of Untold Thoughts. Yan. Ang pangit. Ano ba yun? Anyway, so when you see our title, it's what a coincidence. Grabe, ilang episode na pala. Nakakatuwa naman. Nag-enjoy ako. Kasi nga, number one, I want to open myself, not just to be an open book because you want to get. No, 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 no. I just want to do this and continue to do this, especially if I am stressed out, burnt out. Well, stress and ganun talaga eh. Nasa, ano ka, you're human. Stress talaga, hindi natin maiiwasan yun. But sometimes, may sa atin na we want to give up. Yun. So, it gives me energy. Okay, and refreshment when I talking in podcast. Even I don't know who listen to it and ganun. Okay? So, sige, let's go back to the what a coincidence. Yan. So, we will tackle about the Queen of Tears, the K-drama itself, and also the coincidence, what a coincidence talaga na nangyari sa akin yesterday. So, it's one of the special day. It's a core memory. I will save it to my core memory. Why? Because yun talaga mapagpaganon ka. Wow. Thank you, Lord. Hindi mo ine-expect. Sige. So, I will tell the story now. So, from work, I want to go to the mall. So, yung colleague ko, sabi niya, sige, pupunta rin ako ng mall. Kasi nga, may kikitain siya. And may gagawin naman ako. Sabi ko, sige, ikot-ikot kami. Although we have a lot of things na dala-dala talaga ako. Ang dami kong bag kasi nga walang sasakyan eh. Okay? So, kasalanan ko bakit walang sasakyan. Pero anyway, ayun. So, yun ang ano dun. So, dala ko yung, ano na, Christmas tree. So, I have this bag in here. I have this bag in there. So, left and right talaga ng shoulder ko. Kasi nga, may laptop, kailangan, ano siya. Kasi papagalitan ako ng kapatid ko niyan. And, yung mga tools na kailangan ng mga bata sa bread and pastry sa lab. So, yun nga. And then, when we are all after ko mag-ano, sabi ko, anong oras kayo magkikita ng kikitain mo, yung friend mo or kakilala mo? Sabi ko sa colleague ko. And then sabi niya, mamaya pa po ma'am, 7:30. And then, sabi ko, okay, sige, sige. Ikot pa kami. Tapos, yan, ikot-ikot kami. And then, napagod ako. Sabi ko, sige. So, yan, hintayin ko na. Tapos, after that, fast forward. So, we go to the one of the cafe in there. Then, inintay lang namin. So, sabi ko, bibili kaya ako ng coffee or hindi. Pero parang nano ako kasi, wala lang. Hindi naman dahil I hate coffee. I love coffee and I can make coffee. Okay? So, I can make coffee. Wala lang. Parang, I just want to sit down. Yun lang. Then, sabi ko, sige, phone na lang muna ako. And then, after that, parang ilang minuto lang dumating na. And then, yun na. So, sabi ko, sige, hayaan mo yung picture sila. So,
kasama ko ganyan. And yun nagkuwento siya, so may mga ano, gano'n. And then fast forward habang nag-aano sila kasi I go to the restroom and then paglabas ko, so yung kulig ko, "Yan parang ano ha, model mom ang lakad pati paglabas ng restroom." Sabi ko, "Ay talaga?" Sabi ko gano'n. "Siguro nasasanay na ako." Sabi kong gano'n na maglakad-lakad na gano'n or I just gain my self-confidence. Yun yung nasa isip ko. So, yun and then sabi niya and then na-open niya, ay podcaster din yan sabi nung colleague ko dun sa kasama niya. And then yung ano sabi niya sabi nung friend niya si Miss D na lang para ano for the privacy din. Si Miss D sabi niya sa'kin, "This young lady." "Oh, talaga po? Anong podcast niyo?" Sabi ko. Kasi parang familiar po yung voice niyo, sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Untold Thoughts." And then, ano po bang pangalan niyo, 'di ba hindi pa kami nagkilala. Kasi nga sila lang talaga ta's ako, I'm just, I'm doing what myself, eh, ako ganyan-ganyan, eh, arte-arte, ganyan-ganyan lang. And then sabi ko, Ivy from Clara." Sabi niya, "Oh?" Gano'n siya. Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Hala ate, hala ma'am." No, ate ta's ma'am gano'n sabi niya "Hala ma'am," sabi niyang gano'n sa and sabi ko, "Why? Pinakikinggan po kita." Seryoso po, I have this playlist na yung gumawa daw siya ng premium, Spotify premium and ganyan-ganyan. And then kasama ko daw yung other podcaster like Joy Spring, Alec Cuenca. Sabi ko, and then sabi ko, "Ha?" Nagulat ako. Sabi ko, "Talaga?" And then I had that goosebumps. Sabi ko, may goosebumps." And sabi niya, "Opo, kasi nakakatulong po kayo sa akin. Actually, nagpo-podcast na po kayo nun?" Then sabi ko, "Oo." Then sabi ko, naalala ko kasi yun nga, kung you will go back to my introduction, malalaman niyo nagpo-podcast na ako nun. Pero kasi nga may dahilan kung bakit. Then sabi ko and then hindi ko na rin natuloy yun and then hindi ko na rin naano kasi hindi ko na rin maalala yung account. So, if you search on my name, makikita niyo. Okey na dalawa yung podcast ko, hindi ko na talaga maano. So, hindi ko alam kung paano i-delete yun or what. Pero nakakatuwa, parang ayoko siyang ipa-delete. Ah, kasi ito yung sinabi niya, during post-pandemic, I think nag-start talaga ako 2021, eh. Ay hindi, during pandemic pa pala na tapos bumalik lang uli ako this year. Oo, nung time na I'm struggling in my anxiety and depression. So, yun siya. Kaya sabi ko, naiyak ako. Naiyak talaga ako nun. Sabi ko, ang galing naman. Tapos sabi niya, kasi ano daw, sabi niya, nakakatulong daw talaga ako. Sabi ko, wow, ang ganda ng feedback to for the bottom line, what I realized, yun yung what a coincidence. Sabi ko, kakilala siya din, ganun, ganyan. Sabi ko, "Wow Lord, thank you." And then tinanong niya ako, sabi ko, sinabi niya pala, sinuggest niya sa'kin that time, "Bakit hindi po kayo gumawa ng fan page?" Sabi ko, "Ayoko. Siguro maybe in the future pero but now ayoko kasi did I created this podcast is to talk and to touch the hearts of each individual who listen to it." Sabi kong gano'n sa kanya. And then sabi niya, "Wow!" Ta's ang cute talaga ni Miss D. Natutuwa ako sa batang yun. Hinawakan niya, gawin ko yan. Cute, cute, cute. Sabi ko, cute naman itong batang 'to. Pero ako natutuwa kasi alam mo yun, you had this in front of you, tapos wala nag-feedback sa podcast mo lately. Although I expecting it. Kasi nga I just enjoying naman talaga 'to. Ay hindi pa pala.
I remember pala yung exactly eto pala sorry, I remember the exact word na sinabi ko sa kanya, ayun kung bakit pala hindi ko ginawa yung hindi ako gumagawa ng fan page. Sabi ko sa kanya may isa pa yun, eh, na sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, "Ayoko," ayun naalala ko na exact, "Ayoko, maybe in the future, I'm not into fame, okey, I'm not into the fame, gano'n. But I created this podcast to touch and talk to the hearts of each individual. At the same time, yung profession ko din kasi, pinangangalagaan." Ayun ang sabi niya, talagang yung sinabi ko yun, oo, ta's nagtanong na siya and so on and so forth and then the story itself, so it's kind of encounter na hindi natin ine-expect. I know some of my listeners here, my followers, na talagang alam mo yun, there's a lot of what coincidence talaga. So yun, ang saya ko and then sabi ko, bago pala yun naalala ko din, tinignan ko yung podcast ko then tinignan ko si may ano yung algorithm dun kung saan yung maraming plays, ganyan, ganyan. Sabi ko, alam ko na kung saan ako, sabi kong gano'n. Yun ang sabi ko dun sa co-teacher namin isa, sabi ko ganito na, alam ko na kung saan ako, ganyan, ganyan. Ganito pala dapat tino-talk ko pero I will try other, topic pero so far ito pala yung ano ko, forte. And then sabi ko, sige. And yun siya. So nakakatuwa lang and then naiyak ako nun in front of Miss T, ano to my colleague, naiyak ako nun, hindi naman yung hagulgol parang natuwa lang din ako kasi sabi ko, if you if you are the type of person na hindi naa-appreciate lahat ng nagagawa mo and after all these years na may strangers that you met na na-appreciate ka. Sometimes yung compliment sa akin and appreciation words or things na ginagawa sa'kin nung mga lead lang. Kasi hindi ako sanay, eh. Sanay ako na, okey hindi na sila magte-thank you after all na nagawa ko sa tao, sanay na ako. So nung 'pag may gumagawa sa'kin naiiyak ako kasi hindi naman ako panood. Yun nga, yung parang yan siya. So yun, next, siguro on next episode we will talk about that, yung mga appreciation, compliments, how you will handle it. Pero yun nakakatuwa, yun lang yung pinaka-glimpse ng appreciation. So yun, natuwa ako talaga. Tapos binesa beso ko siya. Hindi na siya talaga nakakatawa. Parang ako 'pag siguro sa 'pag nakita ko yung K-pop ano ko, yung K-pop bias, gano'n talaga ako. Oh my goodness, gano'n. At saka ito pala, natuwa ako dun sa sinabi ni Miss D, sabi niya sa'kin, nung unang meet pa lang, nung hindi niya pa na nalalaman na ako yung pinakikinggan niya, ang gaan ko daw, parang ang gaan ko daw kasama. Hindi siya natakot, sabi ko, "Wow." Natuwa naman ako, sabi ko and I realize siguro yung mga bata, yung mga estudyante ko, siguro, may mga estudyante ako na nakakasundukan at yung iba ay ang sakit talaga sa ulo, gano'n talaga, eh, balancing, yun talaga yun. Pero yun na nai-realize ko, okey, I will continue what I'm doing and I'm still go so yun ang ano doon, ayun hindi, sorry kung umano ako kasi sinisipon talaga ako past few days kaya hindi ako nag-record din. At the same time, nilalagnat din ako. So, yun, okey.
Sige, yun lang naman yung coincidence sa'kin and we will go to the Queen of Tears. Ayan, ang daming coincidence dun sa Queen of Tears. I really love this K-drama. Sobrang ganda. Pero kung ikaw napakabigat niya pero alam mo yun kaya ako nagandahan sa kanya pinortray kasi nung drama yung ano ba talaga nangyayari sa mag-asawa. Sabi kasi nila yung iba 'pag nag-asawa ka na hindi puro saya, may ano din, dun talaga maano yun kasi lalabas pa yung ugali ng both individuals, 'di ba? And sabi ko, "Okey, okey, okey, sige." So sabi dun nga, ang daming coincidence. So number one is that yung hindi ko rin malimutan na coincidence dun is yung yung kapatid ni Hein, si Jul, tsaka yung asawa niya nakalimutan ko yung pangalan dapat pala sinearch ko. Kasi yung asawa niya tsaka si Jul hindi maalala ni Sochul na nagkita na sila noon nung bata sila. Ito yung mga last 2 episode or 4 episode ng Queen of Tears kasi nga yung wife ni Sochul that time yung kapatid ni Hein nung bida na babae, pumunta sila dun sa bahay ampunan kung saan ano yun, kung saan nanggaling yung wife ni Sochul. And then after that, yun kinuwento niya ganyan-ganyan, ta's pinakita niya yung toy and then sabi niya, "Did you recognize yung toy?" Ganyan-ganyan. And then sabi niya, "Oh!" Parang bigla siya naalala. Ta's siyempre si Sochil kasi very ano siya genuine, napaka-genuine niya. Kung si Hein yung kapatid niya, yung ate niya is very strong personality, yung sasabihin mong strong independent woman, gano'n siya. Pero siya pala strong married woman pala, sorry, strong married woman. And si Sochil naman yung kapatid niya, very genuine talaga. As in napaka-genuine, alam mo yung napaka-innocent, gano'n, sobra. So sabi niya, "Oh, so yung doll na yun kinip mo all these years," sabi ni Sochil dun sa wife niya, "because of our love, token of our love," ganyan-ganyan. Tas ako yung first love mo, tas sabi niya, "Hindi," sabi nung wife, "kinuha ko yan sa'yo kasi natutuwa ako dahil nga tapos tuwing matutulog daw siya kasi galing yan sa mayaman, yung ano, yung doll. So, feel niya parang mayaman din siya tas nakakatulog siya because of that doll." And merong episode nun yung mga basta panoorin niyo siya, may episode dun na ginagamit niya yun para sa anak niya, nung wife niya. So, yun. Baka kasi mag-spoiler ako pero yun na lang. Kasi yun na, panoorin niyo yung Queen of Tears. And then after that, yun oo, kasi may happening kung bakit may nangyari kasi kung bakit sila nandun sa bahay okey. Then yun, yun siya. Tas may isa pa tas sabi nung ano din dun, nagustuhan niya daw yung strawberry shortcake. Ay sorry, strawberry shortcake as inaalala ni Sochil, gusto niya yung strawberry shortcake, eh, yun ay galing kay Sochil, 'di ba? Yun yung ganun mga coincidence. So, talagang nag-aano sila ng destiny, okey? And then next naman, sorry ano ba 'yan? Eto yung kay Hein at saka kay pangalan nga ng bida si Kim Soyun kasi yun, eh. Hala, wait lang search ko nalimutan ko yung pangalan niya pero
Si Kim So-hyun, basta yung bida dun si Kim So-hyun ng very high paid Korean actor. Search ko nga nung pangalan nun, wait lang, hindi ako prepared. Saglit po. Queen of Tears cast. Wait. Ayun si Yoonwoo. Ayun, naalala ko na. Ayun, yung asawa ni Seo si Daya. Then, si Kim Seo-hyun si Yoonwoo, si Baek Yoonwoo. Yeah. Then si Baek Yoonwoo, meron daw siyang first love since high school. Tapos ang ganda-ganda daw ng babae, ganyan-ganyan. Di si Hae-in parang, ako yung asawa, tapos ganyan-ganyan. Tapos yun. Tapos, nung may nangyari kasi, basta, panoorin niyo na din. Hindi ko na masyadong ikukwento kasi magigi-spoiler ako. Ito na lang yung mga coincidence na nangyari doon sa K-drama. Ayun. So, meron doon na nakita niya, parang may pinuntahan ata si ano nun, si Yunwoo. Tapos, binigay niya yung, nalimutan kong binigay niya o nakita tawag dito, ni Hae-in yung iPad, yung lumang-lumang iPad, yung pinipindot tas may bilog, yung gano'n. Tas yung earphone pa, yung talagang wire siya, hindi yung katulad natin ngayon na AirPods na ganyan, earpods. So, gano'n siya, di pinakinggan niya. Tas nakita niya H, naalala niya, may gano'n siya, so sa kanya pala yun. Tapos nung one time, yung parang nagkakaroon na sila ng reconciliation, ganyan-ganyan nung asawa niya, may pinuntahan silang lugar. Tas sabi niya yun, tas sabi niya nagulat siya, siya yung first love talaga ni Yunwoo. Sabi niya, oo, nagulat yung ano, kasi si Yunwoo din, very genuine din. Alam mo yung green flag, walking green flag talaga. Attorney na, ganito na, pogi pa, family-oriented pa. Basta, very green flag. Husband material, ganun, green flag, husband material. Oh, wow, in the world of men, in the world of boys, he is gentleman. Tama ba ako dun sa ano, dun sa sa lyrics ni Taylor Swift? In the world of boys and it's a gentleman. Ano ba? It's a gentleman. Ayun siya, yun ganun yung masasabi ko sa kanya. Yun yung description. Okay? Then, after that, nung nangyari yun, ano ito, limutan ko na tuloy. Yun, yun na pala. Okay. So, next naman na coincidence is that yung sa sa incident na yun, sa accident na namatay yung kuya ni ano, si Sowon, yung kapatid ni, tawag dito, ni Hae-in na tragedy siya. Actually, basta panoorin niyo na lang. Mag-i-spoiler ako ng malala, eh. So, yun, natumba kasi yung bangka ni na Hae-in nun, and then si Hae-in may nag-ano sa kanya, may tawag dito, may tawag dito, may ano sa kanya that time, yung tawag dun, pinagligtas. And then, yung nagligtas sa kanya nun that time is si Baek Yoon-ho pala, yung bata. So, nag-marine corps kasi siya. That's why, siya pala yung nagligtas sa kanya. Kasi nakita niya si ano eh, na nangyari, tapos niligtas niya si Hae-in. So, yun, nalaman lang nila yun na siya nagligtas. And then, nung during na yung mama ni Hae-in, 'di ba nandun sila sa bahay ni na Yunwoo.
ta's nagtitingin sila ng photo album. Ta's nakita nila na ganito, okey. Parang pamilyar sa kanya yung lugar. Tapos nakuwento niya dun sa nanay niya na may nagligtas dun sa anak niya and then tapos yun gano'n, gano'n ay parang pamilyar sa kanya yung lugar. Tapos nung may nangyari kay Baekhyunho, naalala niya na may kinuwento kasi yung nanay ni Baekhyunho na may niligtas daw na na bata, si ano nun, si Baekhyunho. And then naalala nung nanay ni Hyein na may nagligtas kay Hyein nung time na yun na bata din and then hindi niya na napasalamatan kasi nga parang wala, hindi niya na maalala yung nangyari ano yun, hindi niya na makita yung bata that time. So, yung gano'ng mga coincidence sabi ko, "Wow." Mapapawaw ka na lang. So, yun ang ano din and basta maganda nung palabas na yun. So, yun yung naaalala ko ng mga coincidence na dun sa palabas na yun and I really recommended yung K-drama na yun. Kasi hindi lang dahil kikiligin ka or what, it's matter of marriage kasi at the same time sa family, reconciliation, forgiveness, love, happiness, sadness, struggles, basta yung buhay talaga yung nangyayari na kahit mayaman sila, they're totally different pala. Si Baekhyunwoo, galing siya sa middle class family. Hindi naman sila totally mahirap kasi ano, middle class. And then ito, mayaman kasi sina Hye. So, totally different. Yun, yun ang ano dun. So, yun lang. Nakakatuwa 'no, yung mga gano'n unexpected thing. Actually, ang dami pa nangyari sa'kin unexpected things na si ganito pala kilala ni ganito, and then ganyan, ganyan, nagkita na pala kami. Ang dami nun siguro. Siguro abutin tayo ng ilang siguro oras, hindi lang siguro oras 'pag kinuwento ko sa inyo yung mga happening. Pero yun lang muna yung latest kasi hindi ko ine-expect and it's related to to my platform now, the Untold Thoughts and the Spotify itself and the podcast itself. So, kaya yun yung na-share ko. Pero, yun, to my all listeners, yan, yung question ko. So, tell me, or kahit konting kwento lang, what is your what what coincident situation? 'Di ba? Gusto ko mabasa siya, gusto ko mapakinggan. Paano niyo pala mapapakinggan? Wala nga pala. Basahin ko na lang kung if you are comfortable to type on the ano yun? Question below, pa-comment na lang, okey? So, yun po, ang saya. Ayan, masaya yung mga coincidence na yan, yung mga ganyang coincidences, unexpected things happen in your life. So, yun. Siguro ito isa sa bottom line natin. Just sa mga coincidence na nangyari sa atin, just be good to others. Not to be a martyr, maging martyr. Naku, Diyos ko po. Baka ipalit ko kayo sa gumburusan niyan, hindi gano'n yun, okey? Or sa 13 martyrs dun sa 13 na dun na rebulto baka dumagdag ka dun, hindi ganun yun. Just be good to the others. Good to the others, doing good deeds. Hindi yung into money kasi minsan yung good deeds although i-di-discuss natin yan, but yung good deeds kasi not just in money, eh. So, yun siya, 'di ba? Just do good kasi yung positive energy will attract you, para siyang magnet.
Yung parang, dito ka, dito ka, dito ka, gano'n. Na hindi niyo napapansin, okey? So, nakakatuwa lang din. Wow! 'Di ba 'pag gano'n na, wow! Hindi, actually marami talagang coincidence. Bago nga matapos yung taon talaga may coincidence na nangyari sa akin. So, yeah, that's life, okey? As in madami, ngayon ko lang biglang nag-pop up sa'kin, tatawa na lang tuloy ako. And then yun nga, isa din, enjoy life to the fullest, okey? Enjoy life to the fullest, love your neighbor as you love yourself. Nasa ano yan, nasa Bible, okey? And yeah, that's it. So, have a good day everyone, and thank you for listening to my podcast, and see you on the next episode. Bye! And stay hydrated, napakainit pa din ha. Okay, sige, salamat, salamat, and sorry kung ngongo ako ngayon. Okay, thank you. Bye-bye.